Matagal na raw 'yun nangyayari. Palagi silang yung nag-aasara, nagkakapersonalan na yung asara nila, ganyan. Ayun, napunta sa init ng ulo na hindi na nila matiis yung sarili, yung isa't isa. Yung isa, nagyaya ng suntukan. Yun! Napakaganda ng araw. Uwian na. Anong oras na? 5:04 ng hapon, pero sobrang liwanag pa. Ang laki na ng pagbabago niya kumpara sa winter. Actually, winter pa rin naman, pero ang laki ng pagbabago niya, yung pagbaba ng araw, ang sakit pa sa mata ng liwanag. Today is February 24. February 24 lang pala. Natutuwa ako dito sa bago kong trabaho kasi 'di ba sabi ko sa inyo, nag-aano ako dito, yung parang nagdi-deliver ako sa iba-ibang mga rito, companies, mga ganyan. Pero hindi ko gamit yung sarili kong sasakyan. Meron kaming company car. Dalawa yung company car namin. Tig-isa kami nung partner ko. Sa kanya yung truck din, ganito kalaki. Sa kanya, lagi niya ginagamit yung yung GMC. Sa akin lagi yung ginagamit yung Ford. Ayaw niya gamit. Hindi sa baka sabihin niyo, puto, ang angas naman ni Brandon Boy. Merong company car na ginagamit. Hindi, puto, bulok-bulok na. Todong bulok na F-150 yung ginagamit ko. Pero buti na lang, kahit pa nga ganun, yung F-150 na yun, di ba sa Pilipinas, naka Ford din yung gamit ko. Kaya, hindi na ako masyadong nangangapa pag nagda-drive. Kasi, luma na rin na sasakyan. Kaya parang pareho rin siya ng nung EcoSport ko sa Pilipinas dati. Kaya tapos, kasing laki pa siya nitong truck ko ngayon. Kaya saktong-sakto. Nakakabisado ko na nga tong Brandon. Paikot-ikot ka rito. Tapos ang maganda pa nun, kasi 'di ba luma na nga yung sasakyan. Natututo rin ako mag-maintenance. Nagche-check ng oil, nagche-check ng wala akong alam sa sa sasakyan, sa totoo lang. Hindi mo ko pwedeng sabihin karga Bumili lang ng sasakyan, yan, pwede tayo. Pero yung pagkakalikutin mo ng sasakyan, Diyos ko po, wala akong kaalam-alam dyan. Pero ayos naman. Tapos masasanay ka rin mag-drive. Nung papasok pa lang ako dito sa trabaho na to, kasi syempre kasama nga sa yung pagdi-deliver na magda-drive ka. Natatakot ako kasi unang beses ko nagtrabaho ng ganito na lalabas, gagamit ng company car. Yung winter pa, madulas yung daan, ganyan. Pero hindi, sanayan lang pala. Nung una nag-ano nag-Google Maps pa ako kung saan pupuntahan yung mga ganitong company, ganyan. Ngayon hindi na Alam ko na kung saan lulusot, alam ko na kung saan yung mas malapit, unahin ko to, ganyan. Nakakatuwa lang din na nasasanay ako, nahahasa ako mag-drive sa ganitong kondisyon na lugar. Kasi 'di ba, alam niyo naman, sa Pilipinas kasi nagda-drive na rin ako, 4 wheels. Natuto ako mag-drive, hindi naman yung dati na, yung matagal, di naman. Natuto lang din ako nung yung sasakyan ko, ginawa kong pang Uber, pang extra pera dati. Maraming bayarin nga sa Pilipinas, di ba? Punta, sinubukan ko mag-Uber. 3 buwan lang, tapos lugi pa. Yung EcoSport, Eco pa yung pangalan rin sa gasolina yun Malakas din sa gasolina Pero yun nga, dito, ayos naman. Kasi at least kahit pa paano, may ginagamit ako na company car. Ang gusto ko rito sa company na to, parang pamilya siya. Hindi siya yung tulad nung sa company ko dati na yung lumang company ko na parang trabaho lang. Dito, yung bagong company ko na to, kasi maliit lang siya, hindi siya yung ganung kalakihan na kumpanya nag-uusap kayo ng alam mo yun, nagbibiroan, yun din yung na-miss ko sa sa mga trabaho, sa setting ng trabaho, yung may kabiruan ka, may ayos din naman. Saka puro sila puti, mabait sila, nakakatuwa nga Saka nagbibiruan pa, makukulit magbiruan. Kaya nakakwento ko rin yung yung mga kasama sa trabaho. Meron tayong malupit na chismis ngayon. Ito talaga, marites talaga to. Hindi ko alam, baka merong magalit sa akin dito na naman, chichismis mo na naman yung mga ganyan. Lang to, para awareness lang din to sa mga kababayan natin na nasa mga kumpanya rito sa Canada, na hindi pwedeng i-tolerate yung ginawa nila. Huwag niyong gagayahin.
nakakahiya. Saka hindi lang nakakahiya, sira pang ano mo, yung alam mo yun, 'di ba? Alam ko matatagal na sa trabaho yung mga yun eh. Ano natin yung mga kababayan natin na yun. Dahil lang sa init ng ulo, ayun, nawalan sila ng trabaho. Ano raw yun, ano to yung company na to, hindi ko na sasabihin kung anong company to. Kilalang kumpanya to dito sa Canada. Malaking kumpanya siya. Hindi naman ganun karami yung mga Pilipino. Ayos lang, hindi siya yung tulad nung isang company rito na nasa ni Pawa. Maraming Pilipino, ganyan. Ano lang, balance tong company na to. May mga Pilipino, may mga Chinese, may mga El Salvador, may mga Canadian, may mga Nigerian. Basta maraming ibang lahi. At ang masama nun, iba-iba na nga lahi nyo. Kayo pang mga Pilipino nag-aaway. Yan ang isang problema ng pagka nagsama-sama yung mga Pilipino. Sila pa yung nag-aaway. Actually, hindi na bago yan. Di ba? Matagal ko na kinikwento yan na ganyan nga. Kasi toxic nga yung karamihan ng mga makakasama mong mga Pilipino. Hindi naman bago yan. Lagi ko naman kinikwento yan eh. Di ba? Pero mamaya ko natutunan, dito na yung asawa ko. At ayun na nga, nandito na ako sa bahay. Naghatid lang kami. Mga pala na, meron kaming problema. Nasira yung dryer namin dito sa bahay. Buti na lang, yung aming tinutuluyan. Isang email mo lang, gawa ka lang ng work order sa kanilang website, papapuntahan ka agad. Pero hindi ko alam kung naayos na. Wala kaming dryer dito. Alam mo naman dito sa Canada, kailangan mo ng dryer kasi di ka naman pwedeng, hindi tulad sa Pilipinas na sasampay ka lang, di ba? Dito wala, hindi pwede. Kailangan ng dryer. Kaya feeling ko lumiliit yung mga damit ko eh. Kaya parang sumisikip eh. Sinisip pa yung dryer. Nga pala, nasa sa kwento ko. Yung ating mga mga kababayan natin. Alam mo naman yun, yung nagkakagirian sa trabaho. Anong nangyari? Nagkakagirian. Matagal na raw yun nangyayari. Palagi silang yung nag-aasara, nagkakapersonalan na yung asara nila, ganyan. Ayun, napunta sa init ng ulo na hindi na nila matiis yung sarili, yung isa't isa. Yung isa, nagyaya ng suntukan. Etong masakit, nagyaya ng suntukan. Nagyaya yung isa nating kababayan ng away. Di yung inaya niya ng suntukan, hindi siyempre hindi naman lalaban na makikipag kayo mga bata. Ang ginawa, dumiretso sa HR. Merong pinakita na na ebidensya na nag-aaya yung kaaway niya sa kanya. Pinakita niya ngayon sa HR. Pinuntahan siya ng HR kasi pa yun eh. Oras pa ng trabaho yun eh. Ayun, pinakita. Tanggal sa trabaho. Merong mas malalim na istorya yan. Kung i-message nyo na lang ako kung ano yung gusto nyo detalye na marinig. Pero hindi natin pwedeng maging lesson to sa atin mga kababayan na yung mga employers natin dito, yung mga employers dito sa Canada, sa UK, sa ibang bansa, wag natin i-take for granted na akala natin laging nasa side natin. Hindi ganoon. Pagka tayo masyadong nakampante, tapos akala natin na hindi, wala yan. Hindi ako matatanggal dito. Maayos ako magtrabaho, magaling naman ako, lagi akong pumapasok. Hindi lang yun yung batayan ng isang kumpanya rito para i-retain ka. Madali lang kasi kayong palitan eh. Sa dami nang naghahanap ng trabaho ngayon dito sa Canada. Wala, mas magandang yung tulad niyan, yung tulad ng nangyari sa mga kabayan natin. Wag nating pairalin yung init ng ulo. Lagi dapat tayong level-headed lang. Kung mayroong mga ganyan, pasok dito, labas dito. Ganun lang. Hayaan mo sila na basta ang pinasok mo sa trabaho, trabaho. Wag nating personalin yung mga nangyayari sa paligid natin. Ang iisipin nyo yung kinabukasan nyo at ng iyong pamilya. Paano kung ikaw biglang tinanggal nang walang kalaban-laban tapos ikaw lang nagtatrabaho, di ba? Wala yung pamilya mo, sa'yo lang umaasa, tapos bigla kang matatanggal. Wala, saka dadamputin, di ba? Wala, sa kangkungan. Kaya lahat ng action, isipin natin, lahat ng action merong consequence. Huwag tayo magpadalos-dalos. Yun lang yung sinasabi ko. Hindi tayo invincible sa pagtanggal ng mga kumpanya.
madali lang tayong palitan. Lahat tayo dispensable. No? Yun lang. Para ano lang tayo, meron tayong magandang kwento. No? Hindi ko na masyadong dinitalye kasi alam niyo naman napakaano na ito eh. Yung misis ko nga, sabi ng misis ko, wag mo na nga yan yung video. Wala naman tayong sinabing kumpanya. Wala naman tayong sinabing pangalan, di ba? Pero yung source nito, kaibigan pa kasi nila eh. Kaibigan pa nila yung nagsabi sa akin na i-vlog mo to, yung ganito, ganyan. Sabi ko lang yaka. Kasi syempre, ano rin tayo eh. Diba? Ayaw nating may makaaway eh. Kaya wag na lang tayo magbabanggit. Ang mas magandang malaman nila kung sino yung kaibigan nila na nagchichismis sa kanila para i-vlog ko raw to. Tawa pa ng tawa eh. Walang yakang kaibigan ka. Ikaw pa yung ganyan mga Pilipino. Sige na. At ako'y papasok na at nilalamig na ako. Pinatay ko na yung makina ng aking sasakyan eh. Na, like, share, subscribe. Yung mga alam nyo na yun eh. Sige na, paalam.